salamat sa pagtanay at pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay Three Voices of Satan. Ngayon po ating Bible verse ay tungo sa Genesis chapter 3 verse 6. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Teachings, three sweet voices of Satan. Number 1, the voice of lust of the eyes. Ito yung mga tinig ng pagnanasa sa gamit ang ating mga mata. Ito ay ang tukso na nakita ng mata at nag-uudyok na pagnanais sa mga bagay na makakalikod sa kanya. Sinasabi rin dito na ang tatlong matangis sa tinig ng Satanas ay nakapag-udyok kay Eva na kumain ng bunga ng puno ng kaalaman ayon sa Genesis o sa verse. Teaching number 2, the voice of lust of the flesh. Ang tinig ng pagnanasa ng laman. Ito yung tukso sa pasikal na kasiyahan o makamundong pagnanasa ng katawan. Teaching number 3, the voice of pride of life. Ang tinig ng pagmamataas sa buhay. Ito ay ang tukso ng kapalaluhan o pag-iisip na makakamit ang karunungan at buhay sa pamamagitan ng sariling kagustuhan. Application number 1, acknowledge only the voice of God. Kilalanin lamang ang tinig ng Diyos. Piliin na sundin ang mga aral at kalooban ng Diyos sa halip ng mga tukso. Application number 2, be careful with who you listen to. Maging maingat sa mga taong dinidinig natin. Piliin ang mga taong makakatulong sa iyo na lumapit sa Diyos at umiwas sa mga makakapag-influensya ng masama. Application number 2, confess early to God and to the right person. Mag-umpisa ng maaga sa Diyos at sa tamang tao. Ipagtapat ang mga pagkakamali sa Diyos at humingi ng payo sa mga taong may takot sa Diyos upang maiwasan ang pag-ulit ng kasalanan. Ang mga tinuturo dito ay nagbibigay diin sa mga tukso na madalas na dumadating sa tatlong anyo. Ito yung mga simula sa mata, sa laman at sa emosyonal. Upang malabanan nito, dapat natin bigyan ng pansin ang ating spiritual na pandinig at piliin ang mga salita ng Diyos kaysa sa mga mapangpudyong at tinig ng kasamaan. Yan lamang po ang aking devotions.